Hello everyone. So wala muna tayong mga memories to keeps for today. So instead, ang gusto kong i-share sa inyo is about what most Christians do today to invite people sa churches nila, to know God. And ito yung hindi ako agree sa ganitong gawain or transaction. Transaction. Anyway, so yes, and my name's Honey B. Yeah, Honey B ang totoo kong pangalan. So since my baby's already asleep, it's 12:46 a.m. and I can't sleep. Hindi talaga ako nakakatulog ng maaga, and then tapos na yung mga gawaing bahay ko, and pagod akong hindi na talaga ako sa social media, kaka-scroll. Parang ang sakit sa mata, sakit sa ulo. Kaya, i-share ko na lang sa inyo yung point of view ko tungkol nga dun sa mga ginagawa mostly ng Christian today, especially ng youth. Kahit nga hindi youth kahit adult ginagawa to. And I'm not generalizing it, okay? But I just hope na i-ano nyo muna, pakinggan nyo muna, and i-digest kung ano yung point ko. So, yes, bakit ito yung napili ko? Kasi hindi kasi nako-call out tong ganito. Walang nagko-call out tungkol dito. And for me, hindi siya maganda na ginagawa, to invite people sa church. I know some of you are doing it with a genuine heart, pero for me talaga, hindi talaga siya maganda. Kasi, alam niyo kung bakit. May mga nakilala kasi ako, yung iba, natuwa sila. Sobrang saya nila kasi daw, sabi nila, balik tayo sa kanila, balik tayo sa kanila sa Saturday or Sunday kasi ang dami nilang pagkain. Sarap ng mga pagkain nila doon, busog na busog ako. So, 'di ba? 'Yun ang tumatak sa isip nila. Hindi diretso sa word of God. Tapos, yung iba naman, may kakilala ako, post siya, sabi niya, "Will you please stop inviting me to go to your church kasi hindi ako patay gutom, hindi ako katulad niyo. Puro kayo pagbibida tungkol sa mga pagkain, yung marami kayong pagkain diyan o ano." Galit talaga siya. Kasi siguro ilang beses na talaga siyang in-invite. Pero nga, yun yung laging sinasabi, may free lunch, may free snacks, may free ganito. Talagang nagalit siya. So, parang for me, I see it as na-offend siya sa ganun na paraan ng pag-invite sa kanya. So, 'di ba? So, may basis ako kung bakit I discourage you guys to do that, especially sa mga gumagawa at sa mga hindi gumagawa, please call them out. Of course, in a constructive way naman. Wag nyo namang i-private nyo na lang or sa cell group nyo or basta, hindi yung pangbabastos na way ba? Kasi, you will create a conflict din naman. Call out nyo lang. And then, yun. And then, kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung biblical reference ko dito, I'll say Matthew chapter 14 and chapter 15. Ito yung time na Jesus feed. Like sa Matthew chapter 14, he feeds 5,000 people. Tapos sa chapter 15, he feeds 4,000 people. If you guys will read that chapter, makikita nyo doon na hindi inoferan agad yung mga tao ng pagkain. Mga tao mismo yung sumunod kay Jesus at sa mga disciples kasi nga they heard that Jesus can make miracles and ginawa din naman ni Jesus doon. Pero never sila nag-offer agad ng pagkain. Yung sa chapter 14, I believe, you can check it na lang guys. 3 days nga wala silang kain. Tapos sabi ni Jesus, wag niyo munang pauwiin, pakainin niyo muna sila kasi
3 days na silang sumusunod sa atin tapos malamang gutom na, 'di ba? So concerned na si Jesus sa mga tao. Tapos 'di ba alam naman natin kung ano yung pinakain, yung tira na loaves and fish. Tapos yun yung ginawang miracle ni Jesus na lahat nakakain gamit yung five loaves and 4 fish ba yun? 'Di ba? Yung point is, at the end, yung talagang kung kailan nakarinig na ang mga tao sa mga pagtuturo ng mga disciples and while Jesus is also healing those who are sick, 'di ba? Dapat ganun guys kasi naisip ko guys ba na kung sa panahon ni Jesus yung mga Christians ngayon I mean kung ang mga Christians ngayon ay nasa panahon ni Jesus sa time na yon na nagbigay siya ng tirang tirang loaves and then fish. Siguro guys, sasabihin ng mga Christians, ang damot naman, ang barat naman nito. Nakakapagpagaling ng mga tao pero hindi nakakapagbigay ng masarap na pagkain. 'Di ba? Naisip niyo ba yun guys? Kasi I think I'm the only one pa lang ang naka call out ng ganito or nakapansin nito. Kasi ito talaga yung for me one of the problem na hindi nakikita mostly ng Christians today. Kasi nga focus sila sa um, pag i-invite, making disciples and all to the point na hindi na align yung ginagawa sa kung ano yung nasa Bible. Kaya guys, I hope na focus tayo sa word ni Lord kung mag-i-invite tayo ng tao. Kasi nga, 'di ba, ang atin naman is yung utos ng Diyos sa atin is to spread the gospel. If you can make disciple, then good. If not, it's not bad kung hindi kasi iba naman tayo ng gifts, 'di ba? Si Jesus, ang Panginoon pa rin naman yung may kakayahan 'yan. May kakayahan na baguhin talaga ang tao. Tayo hanggang preach lang. Okay, hanggang pray, hanggang guide. That person has his own decision and only God can change that person. At least tayo um, nakatanim na tayo ng seed kahit papano. 'Di ba? Si Lord na ang bahala na magpa-grow sa tao na 'yon. Kahit nga di nyo invite sa church, kahit sa sa pamumuhay natin kasi nga sabi nga ni Apostle Paul, 'di ba? Faith without action is dead. So dapat yun na lang ipakita natin guys instead of food kasi may nakilala din ako na sabi niya, alam mo sa church ko dati, ginawa namin yan, yung may pa-free lunch sila. Ang dami daw tao, like umabot sila ng 500 people. Pero nung wala nang nag-sponsor sa program na yon, so syempre tinanggal na daw yon. Tapos yun, down, bagsak diretso 300, from 500 to 300, hanggang naging 150 na lang daw. 'Di ba? So, meaning, ang mga tao, yung after nila is the food. I know na some people are doing it. Sabi, yung iba, rason kasi nila, para daw silang namimingwit ng isda, kailangan may pain. And I know that they are genuine about that. Pero ang dami na nang gumawa niyan guys, hindi naman effective. Kasi pag wala na nga, yung inintroduce kasi natin was the material thing or the food. Hindi agad yung word ni God. Kaya yung tao, yung focus din nila dun sa food, dun sa anong ibibigay mo na material things. Hindi
sa word ni God. So by the time na wala na kayong maibigay, wala na rin sila, 'di ba? So I hope guys na focus na lang talaga kung magbibigay tayo, magbibigay tayo dahil gusto nating magbigay, hindi dahil sa gusto natin silang dalhin sa church, 'di ba? Or gusto natin silang ma-invite or gusto natin na mapalapit sila sa Diyos. Pero yung way nga is hindi naman hindi siya aligned sa Bible. Okay, let's just follow what Jesus has done doon sa yung example ni Jesus, 'di ba? Sobrang gutom na ng mga tao pero andun pa rin sila. Yung mga healed nga hindi pa umalis. Kung pwede naman silang umalis agad kung tutusin. But they stayed until need na nilang umuwi. Ganun. Like I said. Kaya, guys, focus lang tayo sa word, okay? Just preach. Preach lang ng preach. And of course, you have to, din sa sarili natin, sa pamumuhay natin. Hindi ako perfect. May mga mali pa rin ako. Lalo na pagdating sa mga salot. Tumatawa. Yes, pagdating sa mga salot, nakakapagsalita talaga ako ng hindi maganda. And what matter is that I am acknowledging that mistake. I am well aware that hindi maganda yung magsalita ka ng hindi maganda. 'Di ba? And then as much as possible, I'm choosing to sin less. Kaya nga nag-iiwas ako sa social media kasi naiirita ako kapag may mga biktima na hindi nakakuha ng hustisya, especially sa mga you know, hindi, parang bawal yata kay YouTube i-mention. Basta victims, yun. Talagang naiirita ako sa ganyan. And ang ginagawa ko, I pray to God, God, Lord, please, let the Holy Spirit take over pag ganito na ako kasi alam ng Diyos na talagang galit na galit ako. Iba na yung tumatakbo sa utak ko kapag may victim na nakikita ako sa SOCMED, ganun. Talagang galit na galit ako sa mga ganun, guys. Lalo na't hindi majority ng mga victims ng victims ay hindi talaga nakukuha ang hustisya. Kaya yun, yung ginagawa ko is to pray to God and acknowledge na talagang mali yung mga iniisip ko na ganun. 'Di ba? So, I'm not perfect but mula nung naniwala na ako sa Diyos, I accepted Jesus as my Savior. Of course, we have to self-check na talaga. Hindi na pwede yung mga natin na hindi na tayo dapat yung taong instead of acknowledging the mistake, pinapahid pa natin sa iba just to justify ourselves. Maghahanap pa ng verse to justify ourselves. And that's not good, guys. Okay? Pero again, yung point ng topic natin today is don't use the food or anything na parang bribery para lang ma-invite natin yung tao doon sa church natin. Okay? And that's it for today. Have a blessed day. Bye.